Si Jesus ang hahatol sa lahat, Part 2. Ang araw na walang makakatakas sa paghuhukom. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Maligayang pagdating sa Part 2 ng ating serye na si Jesus ang hahatol sa lahat. Kindly like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Kung napanood ninyo ang unang bahagi, napag-usapan natin na ayon sa Biblia, si Jesucristo ang itinalagang hukom ng lahat ng tao. Hindi lamang siya tagapagligtas, kundi siya rin ang hahatol sa mga buhay at mga patay. Ngayon naman, mas palalimin natin ang ating pag-aaral. Pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas iwasan ng maraming tao. Isang bagay na hindi gustong isipin ng marami dahil nakakatakot. Ngunit ito ay isang katotohanang hindi natin matatakasan. Ito ay ang araw ng paghuhukom. Mga kapatid, darating ang panahon na matatapos ang lahat ng ating ginagawa sa mundong ito. Darating ang panahon na titigil ang ating pagtatrabaho. Darating ang panahon na iiwan natin ang ating mga bahay, mga sasakyan, mga negosyo, mga titulo, at lahat ng ating naipon. Darating ang panahon na iiwan natin maging ang ating katawan. At sa araw na iyon, isang bagay lamang ang mananatili, ang ating kaluluwa. At ang tanong ay ito, handa na ba tayong humarap kay Jesus? Maraming tao ang abala sa paghahanda para sa kanilang kinabukasan dito sa lupa. Naghahanda para sa negosyo, naghahanda para sa pagre-retiro, naghahanda para sa edukasyon, naghahanda para sa mga anak. Ngunit kakaunti lamang ang naghahanda para sa pinakamahalagang araw sa kanilang buhay. Ang araw na haharap sila sa Panginoon. Sa Timoteo 4:1 ay sinabi, si Kristo Jesus ang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Napakalinaw, hindi ito opinyon ng tao. Hindi ito tradisyon lamang. Ito ay nakasulat sa salita ng Diyos. Si Jesus ang hahatol. Kung gayon, dapat nating itanong sa ating sarili, ano kaya ang magiging batayan ng kanyang paghatol? Hahatulan ba tayo ayon sa ating pera? Hindi. Hahatulan ba tayo ayon sa ating popularidad? Hindi rin. Hahatulan ba tayo ayon sa dami ng ating followers sa social media? Hindi. Ang titignan ng Panginoon ay ang ating puso at ang ating mga gawa. Sa Apokalipsis 20:12 ay mababasa natin, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Napakahalaga ng talatang ito. Hindi sapat na sabihin lamang nating mabuti tayong tao. Hindi sapat na sabihin nating minsan tayong nagsimba. Hindi sapat na sabihin nating may relihiyon tayo. Ang mahalaga ay kung paano tayo namuhay. Paano natin tinrato ang ating kapwa?
Paano natin ginamit ang ating oras? Paano natin ginamit ang ating mga pagpapala? Paano tayo sumunod sa Diyos? Mga kapatid, maraming tao ang magaling magpanggap sa harap ng tao, ngunit walang makakapagkunwari sa harap ni Jesus. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang ating mga ginagawa sa lihim. Nakikita niya ang ating iniisip. Nakikita ang ating tunay na pagkatao. Maaari nating lokohin ang tao, ngunit hindi natin maloloko ang Diyos. At ito ang dahilan kung bakit dapat tayong mamuhay ng may takot at paggalang sa Panginoon. Hindi takot na parang takot sa isang kaaway, kundi takot na may paggalang. Takot na may pag-ibig. Takot na ayaw nating masaktan ang puso ng Diyos. Ngayon, may isang tanong na madalas itanong ng mga tao, kung si Jesus ay mapagmahal, bakit mayroon pang paghuhukom? Napakagandang tanong. Ang sagot ay dahil ang Diyos ay hindi lamang pag-ibig. Siya rin ay banal at makatarungan. Isipin ninyo ito, kung walang paghuhukom, paano naman ang mga biktima ng kasamaan? Paano ang mga taong inapi? Paano ang mga taong pinagsamantalahan? Paano ang mga taong pinatay ng walang kasalanan? Kung walang paghuhukom, parang sinabi nating walang pananagutan ang kasamaan. Uulitin ko, parang sinabi nating walang pananagutan ang kasamaan. Ngunit hindi ganoon ang Diyos. Makatarungan siya. At darating ang araw na itatama niya ang lahat ng mali. Darating ang araw na walang kasalanan ang makakatago. Darating ang araw na walang kasinungalingan ang makakalusot. Darating ang araw na ang katotohanan ay mahahayag. At si Jesus ang hahatol. Ngunit mga kapatid, may mabuting balita. Hindi lamang hukom si Jesus. Siya rin ang tagapagligtas. Bago siya dumating bilang hukom, dumating muna siya bilang tagapagligtas. Bago siya umupo sa trono ng paghuhukom, umakyat muna siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Napakalaki ng kanyang pag-ibig. Pinili niyang magdusa upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. Pinili niyang magbuhos ng kanyang dugo upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya habang may panahon pa, bukas pa ang pinto ng biyaya. Habang tayo ay buhay, maaari pa tayong magsisi. Maaari pa tayong magbago. Maaari pa tayong lumapit sa Diyos. Mga kaibigan, huwag nating ipagpaliban ang ating relasyon sa Panginoon. Maraming tao ang nagsasabing, bukas na lamang, sa susunod na linggo na lamang, kapag tumanda na lamang ako, kapag yumaman na lamang ako, kapag tapos na ang aking mga problema. Ngunit walang nakaalam ng bukas. Walang nakaalam ng bukas. Walang nakakaalam kung ilang araw pa ang natitira sa atin. Kaya kung naririnig mo ang mensahe, ito ngayon, maaaring ito ang paalala ng Diyos para sa iyo. Maaaring sinasabi niya, anak, lumapit ka sa akin. Anak, ayusin mo ang iyong buhay. Anak, panahon na para magbago. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong kasalanan. Ang mahalaga kung gaano karaming beses kang nagkamali.
Ang mahalaga ay handa kang magsisi at bumalik sa Panginoon sapagkat ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga pagkakamali. Mga kapatid, isipin ninyo ang araw na babalik si Jesus. Ang mga anghel ay kasama niya. Ang kanyang kaluwalhatian ay makikita ng lahat. Wala nang ateista, wala nang magdududa. Wala nang magtatanong kung totoo siya. Sapagkat makikita siya ng lahat at sa araw na iyon, ang pinaka mahahalagang tanong ay hindi magkano ang pera mo. Hindi rin ilang bahay ang pag-aari mo. Ang pinakamahalagang tanong ay, ano ang relasyon mo kay Jesus? Kilala mo ba siya? Sinunod mo ba siya? Minahal mo ba siya? Pinaniwalaan mo ba siya? Mga kaibigan, ngayon pa lamang ay pag-isipan na natin ang mga bagay na ito sapagkat mabilis lumipas ang buhay. Parang usok na nawawala, parang damong natutuyo, parang anino na dumadaan, ngunit ang ating kaluluwa ay mananatili magpakailanman. At dahil doon, ang ating pinakamahalagang paghahanda ay hindi para sa lupa, kundi para sa kawalang hanggan. Bago natin tapusin ang vlog na ito, nais kong hamunin ang bawat isa. Kung may galit ka sa puso mo, magpatawad ka. Kung may kasalanan kang kailangang talikuran, talikuran mo na. Kung may mabuting bagay kang dapat gawin, gawin mo na. Kung kailangan mong lumapit sa Diyos, lumapit ka na ngayon. Huwag bukas, huwag sa susunod. Ngayon. Sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. At kapag dumating ang araw na iyon, naway marinig natin ang kanyang mga salita. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig sa part 2 ng ating serye na si Jesus ang hahatol sa lahat. Kung pinagpala kayo ng mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. At tandaan ninyo, darating ang araw na haharap tayong lahat kay Jesus. Kaya habang may panahon pa, piliin nating mamuhay para sa Kanya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Talata ng araw na ito. 2 Timoteo 4:1. Si Kristo Jesus ang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. At ang ating quote, ang pinakamahalagang paghahanda sa buhay ay ang paghahanda sa araw na haharap tayo kay Hesukristo.